Good morning mga kasolar. Ngayon ay 12:43. Tayo ay naka-off-grid. Yan. Isang dumang nagana, napakaganda ng sikat ng araw. Ngayon ay ang mga battery natin ay naka-float lahat. Yan. Ito lang ang consumption natin ngayon, 144. Kaya ang ating harvest ay sobra-sobra. Yan, nakapatay yung ating on grid. Yan ang harvest niya, 315 at 126. Patay yung ating emitter. Ito nga pala yung tinanggal ko na battery. Kaya pala madaling mag-low-bat yung aking system. Yan. Ito pala ay sira na yung aking apat na lead acid na 50 AH. Ngayon may nabili ako kahapon na ito Narada 180 AH. Ang original pala ng mga battery ay sobrang bigat. Ito 180 lang yan, pero mahirap buhatin ng isang tao. Nasa 60 kilos ang bigat niyan, as in talagang mabigat. Narada yan. Nabili ko yan sa tropa natin na nagso-solar din sa murang halaga. Biruin nyo to, 600 AH, tapos kayang-kaya kong buhatin mag-isa yan. Yan yung binili natin sa sa online. Samantalang ito ay 60 AH lang yan, pero nahihirapan kang buhatin, as in talagang mabigat. Biruin nyo 60 kilos, 100 AH lang yan. Kaya ito masasabi ko na talagang fake ang 600 AH na yan, pati itong 300 AH na yan, mga ano lang yan, 100. Kaya ito ni-retrieve natin, tinanggal natin yung cover nyan. Ito yan, naka-cover yan dyan. So nung chinek natin ay tuyo na yung battery solution nya. So ginawa natin sinalina natin ng pinaghalo ko yung battery solution at distilled. So ngayon ay charging. Sinabay ko dito. So medyo nabuhay naman siya. Ngayon ay nasa 11.5 ang kanyang voltahe. So ibig sabihin, na-retrieve natin. Nabuhay natin. Hindi lang natin maano kung magse-self-discharging siya. Pero napakabigat pala ng original na na 180 AH. Halos hindi mo kayang buhatin. 2 tao pa nagbuhat niyan kahapon dito bago maiakyat. Talaga namang mahihirapan kang buhatin. So yan, sa siya, mahabang, mataas. Ang hirap buhatin yan. So try natin na after na mag-charging ngayong maghapon, titingnan ko naman kung hindi siya magse-self-discharging. So yan ang ating mga charge, ang ating battery, lahat sila naka-float. Ngayon medyo tumaas yung ating consumption to 65. So kayang-kaya pa rin ng ating 1222307. Sobra-sobra pa rin, naka 0 yung ating DU. Yan. Ito yung Meralco layout. Pakita ko, wala. Patayin mo yan. Kasi nga naka-off-grid tayo. So nandito tayo ngayon sa ating engine room. Tayo ay nagpapahinga. Itong 12 volts ko na S168 ay wala na akong naisip na gamitan yan. Kasi ito ay ginamit ko sa ilaw. Yan. Lalagyan ko rin yan ng mga battery solution. Titingnan ko kung mariretrieve ko pa. Bali yung tatlo dyan ay sira na. Isa lang ang buo dyan. Isang battery na lang. Tingnan ko kung after na malagyan na uli natin ng battery solution, tingnan natin kung actually naman niya, may voltahe yan, siya
madali lang siyang ma-discharge. Pero may voltahe yan. Hindi katulad ng iba na pag nag 0-0 ay talagang wala na. Ito kasi nung kinuha ko yan, meron pa yan 6 volts. Kahit wala nang, kahit natuyuan na ng ano yan, battery solution. Kaya may pag-asa pa na ma-retrieve. Yun nga, na-retrieve natin. Nakargahan natin ngayon ng 12 volts. Hindi lang natin alam kung siya ay hindi magse-self-discharging mamayang gabi. So, update ko kayo sa ating Narada. Napakabigat pala ng Naradang yan. So, isasama natin dito yan sa 600 AH kuno daw. Diyan natin ipaparallel yan si Narada. At etong tatlo, yan ang naka-parallel naman yan, yung tatlong yan. So kung hindi ito magse-self-discharging, mas maganda sa tingin ko ay makunat to. As in makunat talaga. Iba naman sobrang bigat niya. 60 kilos. As in mahirap buhatin ng nag-iisa. So yon, pinakita ko sa inyo muli ang ating off-grid na pagtirik ang araw ay pasarapan lang talaga ng ikaw ay naka solar. So yung mga gustong magpa-install dyan ay PM nyo lang po ako at aking kakabitan natin yan kung nais nyo makatipid sa Meralco, lalo na ngayon sobrang taas ng Meralco, para naman makabawas-bawas kahit konti. So kung tatanungin nyo kung magkano na ang inaabot niya ng aking setup, ay nasa ano na yan, almost 250,000 na yan, lahat na yon, pati yung nasa estante, yung mga sumobra kong mga pyesa, nung tayo ay nagsisimula pa lamang. So ganyan ang senaryo natin pag ang araw ay tirik na tirik, lagi tayong libre ng kuryente hanggang alas 4. Hindi pa summer yan, lalo na kung summer pa yan. Kaya ang summer ay alas 5 may harvest pa rin. Pag summer mahaba ang oras ng summer. 5:30 nag-harvest pa nga ako nung dati pag summer. At talagang sobra-sobra yung aking kuryente. Yun nga, tulad ng pagkakasabi ko, binubuksan ng mga hindi dapat buksan. Bukas lahat ng electric pan, ng ilaw, yung mga para makabawas-bawas. Kasi madaling remedyohan ang sobrang harvest. Kasi buhayin mo lang yung mga high load mo, okay na yun. Kaysa sa mababa ang harvest, ay walang solusyon doon kundi magdagdag ng panel. Sa tingin ko sa tingin ko lang, pag ganyang mainit, hindi ko na kailangan ng panel kasi nga sobra-sobra na rin eh. Pag makulimlim lang ako kinakapos ng harvest. Pero pag ganyan sobra-sobra, medyo mahirap din. Kasi isipin mo kung paano mo ma-discharge yung harvest. Walang ibang paraan kundi nakabukas lahat ng electric fan, nakabukas lahat ng ilaw. Yung aircon hindi kasama dito. Kasi yun mga inductive load yun. Mga matataas yun. Kaya ito lang, ilaw, rep, electric fan, washing machine, computer, yun lang. Yung mga inductive load ko ay naka-separate yun. Wala pang solar. Ito muna ang aking tinatapos. Titigil na lamang ko dito sa aking upgrade pag ang bill ko ay 500 na lang.
Yun na lang, okay na ako. Kaya tingnan ko tong bill ko tong December. Ang cut-off namin dito ay every 8. December 8 ang aming cut-off. Kada 8 ang aming cut-off. Alas 8 ng umaga. Yan pa rin ang ating 12 volt system. Ang ating ano ay 13.6. Kasi nga hindi ko na nagagamit sa gabi yan. Wala na akong pinaggagamitan eh. Nag-iisip nga ako sa kapag gagamitin niya. Kasi nga ito na ang ginagamit ko sa ilaw. Yung naman electric pan natin ay nakatap na yan dyan. Kaya ito ay yung S168 ay ano, actually binibenta ko naman yan. Hindi ko lang inaano sa group. Sa GC lang namin. So binibenta yan. Kaya kung kusunada nyo yan, 70Ah yan. 70Ah with 12.8 with active balancer with housing and bus bar. Gagamitin nyo na lang yan. Kumpleto na yan, 12 volts. Sasalpak nyo na lang yan. Ang mga pwedeng gamitin dyan, ilaw, syempre. Ilaw, 12 volts at DC pan na 12 volts. Huwag na kayong gumamit ng inverter kasi malakas ang kumusumo ng inverter. Mas tipid ang 12 volt system. Tatagal yan dito sa 70Ah na yan. Kahit 4 na ilaw pa yan na ano 9 watts. Ang 3 watts naman malinaw na eh. 3 watts 12 volts. Marilaw na yun yung gamit ko dito sa akin ano. Malinaw na. Eh di lalo na kung minsan ang linaw ng 9 watts at 3 watts parehas lang eh. Nasa ano lang, nasa brand lang. So iniisip ko ba nga yung mga ano, kung ito'y gagamitin ko sa mga ilaw ko dito sa labas, dito sa taas yan, sa kisame, kaso mataas yung kisame nyan, mataas. Kaya ano, yun ang aking pinag-iisipan para kahit sa gabi. Actually meron naman akong floodlight dyan na nakakabit. Ito yung aking floodlight nandyan yung aking floodlight. Pakita ko sa inyo. Kita ba? Hindi. Lalabas ako. Dalawa floodlight ko dito eh. Yan. Ayun. Yun ang aking floodlight. Yan. Yan, naka-floodlight yan. Isa dyan. Doon, ang gusto kong kabitan. Yung dulong yun. Yan. Kaso nga mataas. Ito, isa pang floodlight yan. Tapos dito ko bala ko rin kabitan dito naman. Yan, diyan naman. Para may liwanag diyan sa gabi. 'Yun. Ganyan talaga pag naka-solar, gusto mo maliwanag buong bahay mo kasi nga sayang naman ang mga battery. Tulad niyan. Yung S168 na 'yan. Kung wala man bibili niyan, ay gagamitin ko na lamang dito yan 12 volts sa mga pailaw. Hindi nga lang kasi ang tataas. Kaya nahihirapan akong magkabit ng ilaw na 12 volts. Saka isa pa, ako lang naman kasi nagsusolo ditong nagkakabit. Yung aking mga anak ay wala namang ano yun sa electrical. Puro ano yun, puro IT ang aking mga anak. Dalawang IT, isang programmer at isang IT expert. Okay, so yun lang pinasilip sa inyo. Ngayon ay magwa-1 na, 12:58 hanggang ano yan, hanggang 4 yan. Actually sinasagad ko yan eh. Sinasagad kong mag-turn on yan. Mag-turn off yung ating off grid. Kumbaga yung
may ano yan eh, low voltage disconnect yung sambung. Pag nag low voltage na yan, magte-turn off na yung sambung na yan. So automatic naman siyang magta-transfer kay diode. Wala namang problema sa transferring yan. Uninterrupt transfer switch yan yung ating ATS na yan. So yun lamang, kaya ako nakapag-video ngayon ay nga gusto kong pakita sa inyo. Ito lang naman yung ating bagong naradang nabili. Yan ang ating bagong picture. At ito nga, tinanggal ko ang aking isang set na battery na 200 Ah na lead acid. Ito yung mga una ko pang battery eh. Actually siguro mga nasa ano na to, 3 years na yan. 3 years na yan. Kasi yan pa mga una ko eh. 3 years battery. Kasabay yan ng 16Ah na gel type. Sira na rin. Sira na rin yung aking gel type. Ano siya? Madali na mag-low-bat. Yung aking 16Ah. So yan, nagcha-charging siya. Naka-video tayo. Wala naman tayong konsumo sa Meralco, kaya ang style ko dyan, charging lang yan sa umaga. Sa gabi, pag wala ng harvest, patay na uli yan, bukas na uli, para wala tayong binabayarang kuryente. Ang gusto ko kasing ma-reach dito ay ma-reach niya yung 14.6. 14.6 ang ano niyan eh, 14.6 yan ang kanyang float. Gusto ko ma-reach niya yung 14.6 na yan. Tapos kung full charge na yan, wala lang, siyempre isipin natin kung ano, yun nga yung pinaplano kong magkabit ng mga ilaw dyan sa tinuro ko. Yun nga lang, kakailanganin pa na hagdanan para maliwanag yung ating bahay. Ito kasi yung aking may second floor, yung isa wala. Okay, nakakatuwa lang isipin mo na ang bahay mo ay pinapatakbo sa pamamagitan ng battery at panel board. Nakakatuwa lang, yun lang naman, nakakatuwa. So yun lamang po mga kasolar. Muli ako po yung nakikiusap sa inyo na share nyo naman yung ating video upang ma-reach ko po ang ating 1,000 subscriber, para naman po kahit papano ay yun na lamang po ang aking pakonsuelo sa mga ginagawa ko pong video. Yun na lamang po ang kapalit. Please subscribe and also share. Actually makakatulong naman tong ating video, makakatulong yung buong video ko. Ulitin ko ulit, from the start to the end na magsisetup ka ay kumpleto po yan ang ating video. Nasa manonood lang niya kung gaano siya katyaga. Tsatsagain niya lang at uunawain maigi. Tagalog naman yung ating paliwanag doon. So yun lamang mga ka-channel, at isang mapagpalang araw muli sa ating lahat. Salamat sa haring araw. Salamat po Ama sa iyong dakilang kabutihan sa amin. Sa Diyos ang papuri. To God be the glory mga kasolar. God bless us all.